Ngayong katatapos lamang ng sunod-sunod na kainan, handaan. Maniguradong marami sa atin yung napakain ng marami at matatabang pagkain yung nilantikan o yung tinatawag nilang mga putok-batok na pagkain na maaaring magresulta sa pagtaas ng blood pressure. Guilty ako niyan, Dayan eh. Oo, lahat tayo ata napakain ng marami nung holiday season. Yung iba nga hanggang ngayon may mga pinupuntahan pa rin mga iba't ibang mga handaan. O yung iba tira. Nasa rep pa, puno pa rin. Tama ka dyan. Kaya naman dito po sa Doc, meron po tayong libreng telemed tungkol sa hypertension. At makakasama po natin para dyan si Dr. Luigi Pierre Segundo. Doc Luigi, magandang umaga po sa inyo at Happy New Year po sa inyo, Doc. Magandang umaga, Happy New Year, Dayan, Audrey. Okay, Doc, sa usapin po ng hypertension, bukod pa sa pagkain ng matataba o yung mataas ang kolesterol na pagkain, ano yung iba pang posibleng maging sanhi ng hypertension? Alam mo, Audrey, yung high cholesterol, yung taba, sinabi mo yan, no? Ginagamot namin yan kasabay ng hypertension. Pero kung titingnan natin sa pagkain, ang talagang nakakataas ng blood pressure, yung alat o yung tinatawag nating sodium. Yung ding mga matatabang pagkain, usually pag ang Pilipino, maalat talaga magtimpla, may sausawan pa, di ba? At bukod doon, after the holidays, yung alcoholic drinks. Yung alcoholic drinks nagko-contribute din yan sa hypertension. Kasama na dito, lack of physical activity. Busy tayo lahat ng Christmas eh. Baka nakakalimutan yung exercise. Puro kain yata sa parties. Yung mga yon nagko-contribute lahat sa pagtaas ng blood pressure. Ako, yan pa naman ang magandang match, ano? Alcoholic drink, tapos sasabayin mo ng pulutan na maalat. Naku, maling combination pala yan. Naku. Doc, ano po yung considered na normal na blood pressure? At ano naman po yung considered na high blood na po ang isang individual? Basta yung 140 systolic, yung number sa taas. At saka yung 90, yung millimeters mercury, ang measurement natin, diastolic sa baba. So again, 140 and above na systolic blood pressure at saka 90 and above diastolic blood pressure. Abnormal na yon. Ang gusto natin talaga na normal, 120, pinakamataas na sa systolic at saka 80 no, sa diastolic. Yung in between, pag mga 130 o kaya to 139 over 80 to 89, pre-hypertension na yung tawag natin. Gusto na natin, binabantayan at baka sakaling makaiwas sa gamot kung meron tayong healthy diet and lifestyle. Okay, Doc, ano naman po yung mga sintomas na maaaring maramdaman ng isang taong meron na palang hypertension? Ito po ba yung tipong medyo nahihilo na, masakit ang batok, minsan tumitibok-tibok ata yung dito sa may sentido? So yun po ba yung mga senyales? Audrey, actually, unfortunately, kadalasan, hindi natin alam may hypertension na tayo because ang totoo niyan, wala kang mararamdaman dun sa mga lower ranges ng abnormal blood pressure. Sa katunayan, dun sa tala ng presyon, ang Philippine Heart Association, yung kasamahan natin sa Makati Medical Center, si Dr. Season, yung huli natin research, among Filipinos, 37% na ang merong high blood pressure. At unfortunately, mga 18% dito unaware kasi hindi mo nga nararamdaman, mataas na pala yung blood pressure mo. At malalaman mo lang ito kapag nagpasukat ng blood pressure. So emphasize natin na magandang magpa-check up kahit walang nararamdaman. Kapag may mga nararamdaman na, usually baka may complications na nakaakibat ng hypertension. Pero sa totoo lang, common namin nakikita pag nag-spot check kami, no? At nagsukat ng blood pressure, walang nararamdaman yung pasyente at nagtataka sila, Dok, wala naman akong nararamdaman. Marami yun, maraming mga pasyente, maraming mga Pilipino na mataas na yung blood pressure pero hindi pa nararamdaman. Ayun. Kaya emphasize natin na magpa-check up, hindi sa lahat ng pagkakataon may sintomas at walang clear symptoms na associated talaga with high blood pressure. Ayun. So recommended nyo, Doc, na ngayong, kumbaga, simula ng taon, since medyo napadami yung kain ng holiday, magpa-check up yung ating pong mga kababayan? Oo, maganda, di ba? Meron tayong New Year's resolution. Sana isama natin yon, i-consider natin healthy diet and lifestyle
at para maiwasan ng sakit. O kaya, kung may hypertension na tayo, Dayan, Audrey, yung iba umiiwas hindi nagagamot. Kapag sinabi, mag-maintain na, talagang kailangan ituloy-tuloy yung medications para mapanatiling normal yung blood pressure at maiwasan yung complications. Okay, Doc, hindi pa ba considered na hypertension o high blood yung kapag kumain tayo ng taba, Dayan? Di ba, after, kunyari, nag-samyupsal ka, ang daming karne nun. Yan. Maya-maya may hilo. So, hindi po ba yun? Hindi naman. In fact, kahit anong any symptoms na nakakakos ng distress, kunyari nasaktan ka, nadapa ka, kinakabahan ka, for a short period of time, tataas yung blood pressure and this might be called physiologic. Parang pag nag-stress test tayo, talagang with exercise, tataas yung blood pressure. But we consider a patient na hypertensive na. Kung nakarelax na, at least mga 1 hour from the last physical activity, kung may mga kape, alcoholic drinks, 1 hour na nakakalipas, pero mataas pa rin yung blood pressure. Yun yung kinoconsider natin talaga na hypertensive. So, kailangan din kinoconsider yung mga factors na ito kung kailan nag-check ng blood pressure. Yung mga nararamdaman natin after kumain ng mataas ng oily food, siguro mataas sa cholesterol, siguro reminder lang yan na masyado na tayong maraming kinain. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon tumataas yung blood pressure after that. Ayun. Ako pa naman nung holiday, naparami ng seafood. Yan. Tapos mga ilang minuto medyo sumasakit pa yung ulo ko. Yan ang mga naramdaman ko nung holiday. Pero ito, sabi nyo kanina may mga complications related to hypertension. Meron bang mga, kumbaga, heart problems din na maaring complication po nitong hypertension po, Doc? Yes, Dayan, Audrey, yung pinaka-common pa rin na sakit sa Pilipinas kahit nung nagka-COVID, no? Coronary artery disease, yung nakakabara yung artery ng puso. Ang sintomas niyan, chest pain, yung angina na tinatawag. Kung matagal ka nang may uncontrolled high blood pressure, hindi ka nagpapacheck up, hindi ka nagagamot, pwede itong mag-lead to coronary artery disease, bara yung artery ng puso. Ganon din yung artery ng brain, pwede rin siyang magbara. So kapag uncontrolled yung blood pressure, pwede magkaroon ng stroke. Bukod doon, yung kidneys. No? Siguro yun yung mga pinaka-common. Kidney diseases, madadialysis, stroke, at posibleng mag-heart attack. Okay, Doc, paano naman po magagamot o mapapababa man lamang itong blood pressure? At paano maiiwasan na tumaas yung blood pressure? Ano po yung mga pwedeng gawin, Doc? Healthy diet and lifestyle. No? Kung sa pagkain, hindi kasi natin ina-isolate blood pressure lang. Pero yung directly nakaka-contribute sa high blood pressure sa pagkain, binanggit na natin kanina, yung alat. Ang recommendation, dapat hindi tayo nag-e-exceed. Yung salt kasi, merong sodium doon. Dapat hindi tayo nag-e-exceed ng 2 grams in a day. So dapat conscious tayo, naglabasa tayo ng label ng mga pagkain, lalo na kung processed food yan, mataas yung sodium, titingnan natin yan, no? Medyo mahirap magtansya, pero sa kutsarita, dapat less than 1/3 yan. Buong araw na yan, kasama na yung mga adobo, may alat lahat yan, no? Physical activity. Kailangan may regular physical activity. Sa tala ng Department of Science and Technology, 40% daw ng Pilipino walang adequate physical activity. What it means is exercise 1 hour a day, hindi kinakailangan mag-enroll sa gym. Piliin na mag-stairs instead of mag-elevator parate, no? Walking, maybe brisk walking, jogging kung kaya, no? At kung talagang mataas yung blood pressure despite dietary and lifestyle changes, may mga maintenance medication. Ang Pilipino mahilig supplemente. Consider natin itong mga to. Supplement din naman sa health yon. Pero may mga gamot na nakakapag-maintain ng blood pressure na normal. At kapag sinabi ng doktor maintenance na ito, huwag natin ititigil. Only under the guidance of doctor. In time, pwedeng magbawas. In some patients nga, ina-adjust pa yung mga gamot para maging normal, no? And once it's normal na, kailangan mine-maintain yung gamot at nagmo-monitor para mapanatiling normal yung blood pressure at maiwasan yung complications associated with hypertension. Ayan. Well, ano kaya, pwede rin kayang kumain ng mga fatty foods pero bawasan mo yung salt. O alisin mo talaga totally yung salt. Baka pwede pang lumusot, Doc.
cholesterol naman ang kalaban natin Ayan. doon. Pero iba-iba talaga yung threshold natin. Yung ibang nakikita natin, wala ka pang gamot sa atin. Alam mo, pag mga reunion, nagko-compare ang magkakaibigan kung anong mga gamot. No? Bukod sa blood pressure, yung high cholesterol. Hindi sa lahat ng pagkakataon may nararamdaman. Ha? Yung iba sa tingin, pag may sakit lang yung batok, saka lang mataas yung cholesterol. In a lot of situation, mataas na yung bad cholesterol, in particular yung LDL sa blood test natin. Ano? Pero hindi pa natin ito nararamdaman. So, kaakibat ng pagkocontrol, paggamot ng high blood pressure, chinecheck din natin yung ibang risk factor, kagaya ng blood sugar at kagaya ng cholesterol. At yun yung magiging guide natin kung kailangan na ba ng gamot at kung may moderation na bang kailangan gawin sa intake ng ating fatty food. And in particular, red meat, ito yung mataas sa cholesterol. Ayun. Uy, maganda itong naging talakayan natin with Doc Luigi. Lalo na ngayong simula ng taong 2024 ay magkaroon na nga sana tayo ng healthy lifestyle. Iwas-iwas sa mga processed food. At dapat tayo ay mag-ehersisyo. Yan. Na kasama ka pa dun sa 40% na walang sapat na physical Nung activity. December lang. Nung December lang. Oo. Pero ngayon, back to normal. Balik tayo Galaw-galaw na uli, ano? sa workout, basketball, mga Oo, ganyan. yan. Sana Walking. po ay mapaalalahanan tayo ng mga nabanggit ni Doc Luigi. Doc, marami pong salamat sa libreng telemed ngayong araw na ito at muli Happy New Year po sa inyo. Doc Luigi, isa pong cardiologist. Thank you, Doc. You're welcome. Happy New Year.